Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, Awon 16. At syempre kita nyo naman kung ano yung re-reviewin nating battle ngayon. Unico versus Shavoy versus Article Clipted versus Joss versus C-Rhyme. So hindi na ako mag-breakdown isa-isa. Hindi na ako magbibigay ng insights sa mga MCs na to. Royal Rumble yung battle, so I think sa tingin ko masasagasaan naman natin lahat, 'di ba? So sabi ni Arik 2 rounds lang. So yun, yung typical na paraan natin kung paano tayo mag-judge ng Royal Rumble. Pipili tayo ng top 3 para sa atin. Tapos, among those 3 sa 2 rounds, kasi nga 2 rounds na lang, pipili tayo kung sino yung mas nakaangat, mas nakakuha ng maraming boto. So, tignan natin. Excited ako kasi parang almost a year na ata akong hindi nakakapag-review ng ganitong battle na Royal Rumble. Kasi merong isang Royal Rumble yung request ni Kilua. Shoutout sa iyo, Kil. Hindi ko pa na-review yun, FRBL, siguro, ang tagal na nun, parang August pa ata, ni-request niya, pero hindi ko pa napapanood, hindi ko pa na-review. Siguro pag nagkaroon ako ulit ng time, after neto, isusunod ko yun. Yun yung yun yung naisip ko. Pero tignan natin, okay? So yun, hindi ko na patatagalin to kasi itong mismong battle ay matagal na. I think, yun, 1 hour mahigit. So yun, excited na rin ako kung paano tinalo ni Shaboy itong 4. Excited na rin ako kung ano yung ipapakita ni Unico, ni Joss, at ni C-Rhyme, 'di ba? Article Clipted. Ay, bago ko pala makalimutan. Dalawang kampiyon pala ang nandito, no? Joss FRBL 1 of 4, C-Rhyme titulo 2019. So, 'di ba, hindi mabigat yung lineup na to Mabigat yung lineup na to. Unico, alam naman natin na tawag dito na nung rookie year ni Unico, isa rin siya sa naging dominating sa batch nila. Si Shaboy ngayong batch naman is undefeated. Si Article naman maganda yung pinakita nung isa buhay, 'di ba? So magandang magandang tapatan talaga. So ayun. Game. 16, day 2 Game. C-Rhyme. Palakpakan muna tayo. Tangin ng Bisayan to, sa kamay nagsusulat. Game. Unang ikot ng biyahe. Unahin na natin tong taga Jensan, total malayo iyong sinuong. Article, Clipted, anong silbi na mahaba mong pangalan sa Manila, tatawagin ka lang Dudong. Pero sa mga Bisaya, pagdating sa chicks, si Dudong ibahin. Sobrang tinik, hindi puno ng saging, cactus, madalas nyan sibakin. Trip niyan, threesome. 3 sila ng puno araw-araw. Kaya madalas binabaha, binabagyo. Buti na lang yung Sierra Madre na punta sa Luzon. Kung hindi lahat ng puno doon, nabiktima nyo. Tangin na mga Bisayan to. Ibang dilig ginagawa nyo sa pananim. Tangin ng Bisayan to, di na natuto. Sabi ang iba on buto, hindi buto. Dito naman tayo sa taga Manila. Tondo represent, puta balagbag.
Ulol, dahil sa inyo, inaasar tayo ng mga Bisaya kumakain ng pagpag. Pina-reporter's notebook nyo pa kasi. Wait lang. Hindi, familiar ako, pero hindi ko alam kung napanood ko yun. Diba? So, siguro papanoorin ko na lang after natong battle na to. Parang familiar ako dun eh. Kasi, hindi ko alam kung kailan yun, pero parang napanood ko siya, pero hindi talaga ako sigurado. Diba? So, yun, matagal na ata yun eh. Pina-reporter's notebook kumakain ng pagpag. Dito naman tayo sa taga Manila. Tondo represent, puta balagbag. Ulol, dahil sa inyo, inaasar tayo ng mga Bisaya kumakain ng pagpag. Pina-reporter's notebook nyo pa kasi. Pina-reporter's notebook. Nagkaroon tuloy sila ng ideya kung paano tayo mapapalubog. Tinatawag tayo kumakain ng pagkain, di pa nakakagat, may kagat na sa loob. Pero rich kid na to. 100K na sa music, kahit yung kanta, pantsupaan mga brother. E binuhat lang naman kayo ng mga baklang tiktokeris na ang lalaki ng muscle. Future police na manyakis. Ganto karakas na mga parak na nagpaparami ng kalibin. Pag magandang babae yung may violation, imbis si checkpoint, i-check-in. Ang layo mo. Naman tayo sa taga Siniloan. Nag-uubad sa flip-top kadire. Tinitigan ko. Napansin ko kamukha mo yung bakla sa kanta nila Diyos yung Salamat sa printer dun sa labas Napansin ko kamukha mo yung bakla sa kanta nila Diyos yung sumusubo dun ng tite. Balaura ang puta. Balaura ang puta. Pagiging bold star binabandila. Kung si Vicente, nagtatago lang ng ulam, ikaw yung hotdog mo kung kani-kanino mo pinapakita. Mula kay target, lip cram iba pa, di nagubad, madungisan man sa engkwentro. Kaya undefeated mo mukha mo. Kahit wala kang talo, di pa rin masasabing malinis ka magtrabaho. Kaya sibat ng LP, sinilokan pagkat mas bagay ka sa Tondo umuwi. Dahil mas kailangan ng pagpag ng pagkatao mong madumi. Yo, mula Jensan, siniloan. Yung biyahe na palayo, alam na kung saan dadako. Malamang sa parking naman tayo. Sumpat mo tubig mo eh. Parking naman tayo. Parking to. Huwag mong arangan yung daan. Pinakawak na linya. Tumatak sa liga. Sobrang unforgettable. 2 taon siyang nakalimutan ni Enigma. Tapos ito, mas ahead. Pues aking tatagpa. Parang mot talaga to si C-Rhyme. Shoutout kay C-Rhyme ha. Alam ko ano siya repin motivated siya di ba? Parang ano siya, lately ko lang nalaman na repin motivated si C-Rhyme. Una-una panood si C-Rhyme, hindi ko siya kilala. Oo men, seryoso, hindi ko siya kilala. Sabi ko, sino kaya tong C-Rhyme na to, nasa poster. Sino kaya itong C-Rhyme na to? Tapos napanood ko. Tapos sabi ko, tangina, malamot napapakinggan ko si Mot kay C-Rhyme. Tapos ayun na. Ayun, nasubaybay ako na si C-Rhyme. Nakilala ko na siya yung unang champ ng pulo. Diba? So ayun, may ano rin talaga. May bitaw din talaga to si C-Rhyme, guys. Kung paano siya mag-deliver para siyang Mot nung rookie. Diba? So ayun. Kung inuulit mo ulit, pangalan mo handa akong burahin. Di ka mas angat mamen. Tinapat ka sa aming apat para ipamukha sa yung rookie ka pa rin. Ganda ng punto nun. Ganda ng punto nun, no? Hindi ko nakita, hindi ko naisip na pwedeng gawing angulo yun. Diba? So yun, pwede. Galing ni, ni C-Rhyme doon na tinapat ka sa aming apat para pag mga rookie ka pa rin. Yeah, may punto. Ganda yun. Sa yung rookie ka pa rin. Astig yun. Kaya sa mga nagsasabing, sa kanilang kakayahan ako ay hindi aarok, andito ako sa harapan para ipakitang di ako yung pinakamahinang kalaok. Mula Jensan, Caloocan, walang preno, sinagasaan, isa-isang binaybay at kita nyo kung paano iniwanan. Yo! Okay, so ano bang plano natin? Patapusin muna natin yung ikot or
magbigay na tayo ng hatol. Ano kaya? Sige, magbigay na tayo ng ano, no? Bigyan na natin ng hatol tong ano, bawat round nila. So that's C-Rhyme. Ayun yung round 1 ni C-Rhyme. And sabi ni C-Rhyme kanina dun sa interview, na pinanood ko yun bago tayo mag-start, na medyo nahihirapan nga daw siyang magsulat kasi after 8 lines ata yun, nabanggit niya, magpapalit ng angulo. 'Di ba? So, kailangan niya maging creative, kailangan niya maging siksik. So, nevertheless, maganda naman yung napakita ni C-Rhyme. Especially the delivery, sabi ko nga sa inyo, malamot para sa akin si C-Rhyme eh. And nakuha niya yung ibang tono ni Mot, kung paano dinideliver ni Mot yung ibang lines, parang ganun ko nakikita si C-Rhyme. At content, sabihin tayo kung paano siniksik ni C-Rhyme yung bawat references, yung bawat angulo, yung paghahalo niya ng iba't ibang elements dun sa mga linya niya dito sa 4. Para sa akin, naging effective naman siya. Hindi naman naging dead air. Bilang unang battle sa event na to. Syempre, kayo yung magse-set ng tone eh. At para sa akin, hindi sumablay si C-Rhyme doon. Na-set niya yung tone, hindi naging dead air yung unang round niya at unang battle sa event na to. Naiangat niya yon, magandang panimula. Ang magiging question lang is, masusundan ba yon nila Unico, nila Shaboy, 'di ba? So ayun, yun lang muna, ihang muna natin kasi 5 to eh, 'di ba? 5 to, guys. So kailangan natin timbangin yung 5 MC kung sino yung may mabibigat na bara, 'di ba? So dito pa lang after netong round ni Unico, makikita natin kung mapa-power scale na natin to na mas malakas pa rin yung ganito, mas malakas yung round 2 ni C-Rhyme or mas malakas yung round 2 ni Unico. So yun, pakinggan natin muna. Nagkwento ba ng tungkol sa sumusubo? Tangina na ito, kadire. Kung kamukha niya yung sumusubo, ang kamukha mo yung tite. Yo! Pansin nyo ba? Wala nang wordplay, Unico. Ang pumalit, tunog motus. Tangina, ang luba. Ang galing ng liga nyo no? Kayang mang-agaw ng sumpa. Pero ikaw yung pinakamalala. Kasi ikaw yung may pinaka-desperado na galawan makapasok lang dito sa liga. Oo, yun yung pinakabuod. Habang yung mga kasabayan niya, nagsusumikap na magsulat para lang dito makalusot. Siya para mapansin ni Enigma, naghubot-tubad sa battle, yan ay galawang pang supot. Di mo naman sana kailangan maghubot-tubad pa sa gitna kung may talento ka lang sana na masusuot. Ang kaso wala. Kaya nung laban nila ni Jonas, pinakain siya ng papel at kita namang gusto mo din. Laban na ni Jonas, sa Motus yun. Sa Got Bars pa ata yun. Kay M-Zite. Pinakain siya ng papel doon. Hindi naman, parang yung eco bag. Ay, tama. Yun. Yung karton kapag nag-grocery ka, mga ganon. Sana na masusuot. Ang kaso wala. Kaya nung laban yung kulay ni brown. Jonas, pinakain siya ng papel at kita namang gusto mo din. Para nga naman ma-entertain yung crowd at sa tawanan busugin. Ninuya mo yung papel para mas mag-viral yung video at mas panoorin. Literal na para sa kasikatan, lahat handa mo lunukin. Tinanggal lahat ng saplot sa katawan para lang dito magpabida. Nilaplap niya si Celdeo, di na inisip yung kapakanan ni Enigma. Kaya kung usapang rookie lang, oo, lahat kayo mahina. Kasi ang kaya nyo lang babuyan yung kalaban nyo, si Shaboy buong liga. Kasi wala kang leeg, ayop ka. Nung laban namin ni Saint Luke, biglang sumingit to sa screen. Masyadong papansin, ang sarap neto sa pakin. Pero salamat dahil sa'yo napatunayan ko na si Saint Luke
may kaibigan na sigbin. Biglang sumilip tong bulilit palumpalu sa battle. Nakakabwisit yung pagsingit parang kamote rider. Okay. Ganito mag-rap ng ina ka. Dapat may angas at dating. Sobrang intense kung mag-deliver, siguradong dibitin. Halos pumutok na nga yung litid kasi nga sobrang dien. At sinasadya ko palabasin yung mga ugat ko sa leeg para lang ikaw ay inggitin. Inggit! Ikaw, ba't ka nakatingin? Sabog ka ba sa volume? Pangalan niya Diyos, hango sa pating. Tapos yung mukha mo, ugi sa aquarium. Kaya napanood ako isang battle nito sa FRBL, sabi niya, napagkakamalan na nga akong Muslim kasi Allahu Akbar, uy! Allahu Akbar! Wordplay Unico! Hindi, wordplay yun ni Nico nung laban niya kay Romano, kaso ninakaw ni Tanga. Yeah! Kaso ninakaw ni Tanga. Kapal ng apog talaga. Sumigaw pa ng Allahu Akbar, wala namang pasabog na dala. Napagkakamalan ka bang Muslim kasi Allahu Akbar? Tanga, mali ka ng hinala. Kaya ka napagkakamalang Muslim kasi galing mo mamirata. Pues para di na mamihasa. Akin ang puputukan tong bata ng yung pagkasupot magtapos. Di lang manunuot tatagos. Tumbala ko parang sa Kristan Tsak. Susunod to sa Diyos. Pero teka Okay. lang, boss. Mukhang mahaba na masyado. Ulul, mas mahaba pa rin yung leeg mo, tarantado. Kasi tangin ang leeg yan. Sobra tol. Sabi na lang ni Article. Sana all. Ano, leeg mo ba nadali? Sa akin work, inasinta yung leeg niya sa debate. Charlie Kirk, well deserved. Yeah. Si C-Rhyme, nagkamali ka ngayon dito sa pinasok mong gulo. Mababalian ng leeg tong di marunong yumuko. Sabay pipilayan sa binte, sisiguraduhin kong lumpo. Ngayon si C-Rhyme nagmukhang gulay kasi bali-bali na yung bone. Ano, nakakabitin ba yung nasa Bone. dulo ng line? Pinakita ko lang sa mga tao, ganun bumali ng rhyme. Nice! Lakas nun. Ganun bumali. Tan, lakas nun, gagi. Okay. So far, na unahan ni Unico yung performance ni C-Rhyme. Actually, akala ko, ito, to be honest, akala ko hindi mauunahan ni Unico yung performance ni Article tuloy, ni C-Rhyme. Kasi yung performance ni C-Rhyme, well-rounded. 'Di ba? May jokes, may bars, 'di ba? Tapos, maganda as is, no? Kung ano yung usual na C-Rhyme na napapanood natin, na re-review natin, ganun yung pinakita niya. So sabi ko, maganda yung pagkaka-construct ni C-Rhyme sa sa round niya. And sabi ko rin sa isip ko kanina habang pinapakinggan ko si Unico, feeling ko hindi magiging enough yung ganitong technical kasi more on technical yung approach ni Unico. So sabi ko, feeling ko bitin pa. Nung natapos siya kay Shaboy, sabi ko hindi pa enough, hindi pa nauunahan ni Unico. Hindi pa. Tapos nakukuha naman ni Unico yung momentum doon kay Shaboy, yung laban ni Jonas, laban nila ni Jonas, pinakain ng papel, 'di ba? Sa liga, pinahaya yung buong liga. Nakukuha naman niya, pero nabibitin. Pero nung papunta na siya kay Article, ang ganda ng mga transition kasi may isang salita siyang iiwan sa isang MC kay Shaboy, 'di ba? Yung wala, iniwan niya yung wala. Tapos biglang wala kang leeg. 'Di ba? Tapos yung kay kay Diyos naman, papunta kay Diyos, anong tinitingin-tingin mo diyan? Tapos
Yung kay C-Rhyme naman, 'di ba? Ano eh, parang ginawa niya parang train of thought eh. Something ganyan. Ganun yung structure. Pero ayun nga, nakuha ni Unico yung momentum paglipat niya kay Article. Tapos nagsunod-sunod na 'yon, 'di ba? Yung ang ganda nung ano eh, ang ganda nung leeg, wala kang leeg, yung intense mag-deliver, sinasadyang ano yun, makita yung ugat sa leeg, 'di ba? Inggit. So maganda yun eh. Maganda yung ano na yun. So still nasa technical pa rin yung approach ni Unico doon, pero doon na nag-uumpisang makuha niya yung momentum at maging stable. Tapos yun, pagpunta kay Diyos, yung Ostia susunod sa Diyos, yun yung mga tumatak sa akin. Ano pa? Yung wordplay Unico, yung wordplay yun ni Nico kay Romano. So, 'di ba? Ang daming tumatak. Iba yung sulat ni Unico dito. So, para sa akin ang compact, ang linis, 'di ba? So, 'yun, pagdating kay C-Rhyme, nakuha niya pa rin yung pinaka-momentum at nagtuloy-tuloy hanggang dulo. Tapos 'yun, bumali ng Rhyme. Angas, 'di ba? So, para sa akin, number 1 si Unico sa first 2 MC na nag-perform. So, 'yun, pangatlo. Ang dami kong nasabi dun sa lines ni Unico So, effective si Unico dito. Ganun bumali ng rhyme. Ang ina mo, sapakin ko mukha mo eh. Halika nga dito. Ikaw ba nung umalis ka sa bahay nyo, tumingin ka sa salamin, brother. Kita mo yung damit mo, ang laki sa'yo. Hanger. Mukha kang hanger. Kita nyo ba dyan? Mula umpisa hanggang dulo? Mula dito hanggang dulo? Yung sombrelong suot mo, ang luwag, kasya 2 ulo. Tang ina mo. Ahon, game! Ang aangas ng datingan nyo, no? Ano-ano ba mga record nyo? Ay, personal. Putang ina mo siya, boy. Ang yabang. Yabang nun Ang angas ng mga dating ano ba record nyo. Oh. Yeah. Uy, undefeated pa si Joss dito 3-0 si Joss dito. Ang aangas ng datingan nyo, no? Ano-ano ba mga record nyo? Ano ba mga record nyo? 5-6, 3-1, 3-1, 3-1. Ako? 3-1. 5-0. 3-1 na ba si Joss dito? 3-0 kasi siya kanina Dun sa 3-1, 3-1, 3-1. Ako? 5-0. Ako? 5-0. At isa sa kanyang paborito. Kung Royal Rumble pala ito nang may mga talo, so anong ginagawa ko dito? Puro champion pa kalaban. Si Article at Unico, champion ng tryout. Diyos FRBL. Si Rhyme sa pulo. Ang mga gifted pala to. Pasensya na kung di ako nag-champion kasi undefeated lang ako. Doon dapat ako sa day 1 ng Royal Rumble nakalagay, kaso si boss may inaalagaang kapakanan. Alam niya kasi pag natapat sa akin si GL, mapupunta lang sa tiyak na kapahamakan. Pero nandyan na yan. Itong 4 na gunggong na lang yung pagtutuunan ko ng pansin. Uunahin ko na tong payatot na mukhang binubuhay na lang ng pansit. Hoy, C-Rhyme, tigil-tigilan mo na pagda-diet, masyado ka ng butot balat. Ganyang katawan pag nagpa-check up, yung resulta, bad news lahat. Isang beses pumunta to sa health center upang ipasuri kanyang kalagayan. Habang chine-check up siya ng doktor, tinanong siya ng, "Sir, saan mo balak paglamayan?" Kasi tingnan nyo naman yung itsura. Halatang malapit ng magdusa. Gusto mo madagdagan yung buhay mo, tangina mo? Humingi ka sa pusa! Pero maiba. Sabi ni Sherman, ikaw daw mananalo dito. Hoy, wag ka masyadong mawili. M-Site, sa susunod, maglabas ka rin ng prediction mo nang maranasan ko ring mapili. At ikaw naman, mamang pulis na korting box ang muka.
Di ba isa ka sa kumanta ng soundtrack ng mga baklang palatsupa? Gago. Nilapitan ko, tapos may baklang biglang bebuelo. Tanga, hindi ko kamukha yun ni Deo. Ano, igaganti mo sa akin yung katandem mo na yung estilo, puro sigaw lang? Gusto mo tayo naman, Diyos? Ano, square tayo? Square? Gago, ikaw lang! Di mo ako madadaan sa pag-gunbars mo kasi halatang peke ang tapang mo obvious. Ganyang itsura, kala mo nakakasindak? Gago, mukha kang nagsasalitang Nor Cubes. Gago. Tigil-tigilan mo na pag-i-imagine na baril yung kamay mo. Kasi delikado yan, naku po. Sobrang hilig mong magpaputok sa battle, baka mamaya makatama ka sa crowd ng ligaw na kuko. Ikaw putang ina mo ka, bakit hanggang ngayon rookie ka pa rin? Huwag mo akong yayabangan na nauna ka sa akin dito, baka bigla kitang sapakin. Hindi ka ba nahihiya? Yung kabatch at kagrupo mo na si GL, paangat na yung karir. Habang ikaw andito pa rin sa ilalim, nagbabakasakaling maging rookie of the year. Nung tinalo mo si JD, dun mo lang naranasang masabihang malupit. Kasi nung inilaban ka kay Senlook nung zoning, ayun, tanga-tanga ka na ulit. May pa-redemption arc ka pang nalalaman. Kay Lucas pa nga lang, hindi mo na kinaya. Sinibak-sibak ka lang, ginawa ka lang puno ng saging, sinibak-sibak ka ng Bisaya. Dapat di ka muna tumanggap ng battle kasi sasapitin mo lang sa akin masakit. Hindi ka namin kailangan dito, Unico. Malawak parking sa The Tent. Okay. Bukod sa malawak yung parkingan, malamig pa. Kasi meron tayong AC. Article clipped na yung linyahan sa battle ay puro na lang kadiliman. Nung laban mo kay Carlito, yung pormahan mo doon mukhang kakababa lang na seaman. Nagpapaka-horror core pa sa battle. Nagpapaka-horror core pa sa battle, yung astahan kala mo papatay. Nakakatakot ka na sana, Article, kasi yung pormahan mo, bay na bay. Akala mo bang lakas ng dating ng porma mo? Tanga, wala ka ditong mahaharot. Kung sawa ka na sa puno ng saging sa inyo, try mo kumantot ng banana boat. Wala akong bilib sa style mo pagdating sa horrorcore, si Plasma lang ang malupit. Nakikita mo si Plasma? Ganun yung horrorcore, maluwag na pantalon tapos walang puwet. Oh, dun sa mga nagre-react sa kada lines ko dyan, mamaya lapit lang kayo sa akin sa Gedli. Total birthday ko naman ngayong araw, may libre kayo sa akin pa spaghetti. Oh, anong tinataas-taas mo dyan? 6-0? Mamili ka nga ng gagaguhin mo. Ayan! Ayan yung tama, 9-0 kasi 4 tong tatalunin ko. Oh! Set up. Okay, may magtataas talaga ng ng illustration board na may score. Okay. Ayan! Ayan yung tao! Libre kayo sa akin, mamaya lapit lang kayo sa akin sa Gedli. Total birthday ko naman ngayong araw, may libre kayo sa akin pa spaghetti. Oh, anong tinataas-taas mo dyan? 6-0? Mamili ka nga ng gagaguhin mo. Ayan! Ayan yung tama, 9-0 kasi 4 tong tatalunin ko. Ayos. Ano? Oo, 4. Oo, 4. Kung nagigalikan lang to, kahit magtulong pa kayo. Bagamat 4 kalabang ko, ang kalaplapan nyo ako. Ang lakas ah. Ay, okay. It's either hindi, para sa akin para sa akin nahuhuli talaga yung sulat. Medyo nahuhuli yung sulat ni C. Rhyme dito compared dun sa dalawa na nag-perform, especially Shaboy. Iba yung iba yung approach ni Shaboy compared dun sa dalawa. Kasi yung dalawa nag-start agad sa mga nag-start agad sa bawat isa. Nag-start si C-Rhyme kay Unico, kay Shaboy, 'di ba? Ganoon Ganoon yung naging kung sino man yung inunan ni C-Rhyme, nakalimutan ko na. Basta parang winan on one agad nila. 'Di ba? Hindi, kay Article pala.
Si Article lang inuna niya, tapos Joss, tapos Shaboy, Unico. 'Di ba? Ganun yung ganun yung sequence ni C-Rhyme. Kay Unico naman ganun din. Isa-isa din. So, yung kay Shaboy, iba yung approach niya. Hindi niya inisa-isa agad. At sa tingin ko, malaking tulong yung pagkuha niya ng momentum sa ganung approach. Kasi nag-approach si Shaboy, una nagrebat nga muna 'di ba? Tapos in general yung approach niya yung una na ano ang angas ng dating, ano ba yung standing. Tapos yun, 5-6, 3-1, 3-1, 3-1. Ako 5-0. 'Di ba? So, ganoon. Kung battle to ng mga may talo, anong ginagawa ko dito? 'Di ba? So, ganoon eh. So, in general, yung approach o yung atake ni Shaboy sa umpisa. So, doon pa lang nakuha na niya yung momentum eh. Nakuha na niya yung presence na gusto niya, yung energy niya gusto niya na madama ng crowd. So, isa 'yon, dagdag kumpiyansa 'yon. Tapos ayun, saka pumasok si Shaboy sa paisa-isang kabattle. 'Di ba? Binatel niya si C-Rhyme, binatel niya si Article, binatel niya si Unico, si Joss. So, 'yun. So, sa tanong na sino ang number 1 sa ngayon, I think I'll go with Shaboy. Ang ganda nung pagkaka-deliver niya, pagkaka-perform niya. Actually, pagkaka-perform niya dun sa over niya dito sa unang round. So, nagiging ladder to. Performance ni C-Rhyme, siya yung nag-set ng tone. Naunahan yun ni Unico at ayun na yung round to beat. At naunahan naman ulit ni Shaboy sa kakaibang approach. Si Shaboy, sobrang mix talaga. Technical jokes. Ganun eh. Diba? Si C-Rhyme more on highlights niya dito, more on jokes, entertainment. Yung kay Unico, more on technical. So, magkakaiba sila ng sulat. Pero, para sa akin, mas nangibabaw yung performance ni Shaboy dito. Okay, so game. Sinong next? Joss. Yo! Joss na tayo. So, pakinggan natin to. Tangina, inaasar pa yung mga tugtog. Pero di ko yan matuturing na banta. Inaasar yung tugtog ko netong mga wala namang kanta. Kinina mo, intro mo freestyle beat. Tutug. Muntik na ako mag-freestyle, tol. Tangina ka. Sumikat kanta ko. Bakit mo tiniktok? Gago ka pala eh. 4-0 na dapat ako nung zoning. Kaso yung round 3 ko may nagtangay. Kaya patawad sa mga umall-in kung nabigo sa paglagay. Ultimo si Boss Arik nang hinayang. 4-0 agay-agay. Kaya binigyan na lang akong 4 para patayin sabay-sabay. Tangina mo, Vicenteng Bisaya! Gago, Vicente. Gago mukha kang taga-gobyernong nangungurakot, dapat pangalan mo Ferdinand. Ikaw sobrang payat mo, hayop ka, hindi ka na healthy niyan. Kung pinaiyak ka na nung Lanzetta, paano pa kaya sa deadly gun? Habang si Shaboy Erarat, joke lang, matagal ko ng bestie yan. Pero ano naman akong LT yan? Sa kinatapat walang swerte man. Pag ako nag-rap kahit walang music, putik pwede mong MB-han. Wala daw talo, etong si Gago, lagi ang yabang sa FB yan. Pwestong undefeated na pala kupat sa akin ngayong gabi, mabiberginan. Tangina, paano pa kasi nananalo yan? Pinainom daw siya ni Sir Deo sa cup noodles, napaka-arte. Tanga, pag sa amin ka bumisita, kakain ka sa akin ng alambre. Isasakto ko ng piyesta, tol. Tapos sa tundo ka mag-amok. Sasali pa kita sa palaro namin, papalit kita sa palayok. Tangina, arte mo naman, tol. Ultimo pinapakain sa kanya tuwing bibisita siya, ginagawa pang anghel yun ni Leche. Ultimo camping nila magbabarkada, umuubos daw ulam si Vicente. Pwes kung napahiya mo nga sila, Shaboy, hindi ka siniswerte. Dahil wala nang mas nakakahiya sa content creator na nagpapabayad kay Duterte.
Okay lang naman eh, matututo ka din. Pero inamin niya versus Calix sa Motus. Bayad siya kada fake news, yun ang tunog niyang pinaugong. Sabay reklamador ka na bisita, ang mahiya, di ka marunong. Kapal naman ang mukha mong magreklamo sa mga pagkain dyan na dudong. Kung isa sa dahilan bakit marami ngayong Pilipinong nagugutom. Tulad ni Sirime. Gutom, payat, may sakit, di nakapagtapos. Umuubo ng TV, lahat na. At under yan ang yung heavy scene. Kaya naging joker na lang yung tao kasi kala niya laughter is the best medicine. Tanga, hindi ganun yung Sirime. Lalo ngayon sa master nag-try. Jokes may pagmumukaing corny sa palitan ng banter outshine. Bagu-baguhin mo man spelling yan, di magmamatter yan, bye. Criminologist ako, kabisado ko paano mag-handle ng crime. Pero puputukan na muna kita nang magkalaman na yung bungo. Kayong alagad, puro kahihiyan lang ang daladalang sulo. Mula kay Laxartis, Andros, Cho. Lahat na darag ng buo. Flip-top ginawa niyong Pilipinas, nagkakalat-kalat pulo. Kaya pakisara na yung pinto. Merong makikitil na bitch. Papatay ako na may camera, Kuya Kev, ikaw na mag-delete ng clip. Oo, alisin mo na to. Putang ina, mas bobo pa sa bobo. Ayaw na namin makanood ng battle MC na katokong at polo. Gago. Tang ina, kinuklose mo pa talaga eh, no? Napaka-bobo mo, mamen. Walang nawili sa limbag. Dinurog-durog ka pa rin. Unang sawi niya at tigbak. Tila nangyari na yung nangyari sa pagdating niya na ligwak. Nung siya'y nakapolong umaten dun sa sarili niyang binyag. At ang bintang, bagong alamat ng round 1 ng isa buhay. Mababang talunan. Binigay yung una mo na talo nang di kalakas ang baguhan. Pes uulitin nang di na maulit ang paglapag niyang batukan. Bibinyagan ulit kita clipted pero wala nang ahunan. At kung umaasa kang isasalba ka ng 5 taon mong head start, ululbak tuling weirdo. Kahit sa aspeto malabong tumerno sa akin yung wak mong estilo. Kahit sa 1v1 na palitan, malabo mo ako ma-5-0. Putang ina mo kang INC ka, walang black voting dito. At ngayon kumalaban ka sa Diyos, tiwalag ka na dyan sa piging mo. At tong mga taga-Motus Pulo at Rapolo mamamahinga sa gabing to. Malabo silang umangat sa akin. Totoo yan, narinig nyo. Kasi bilang Diyos, lahat sila pantay-pantay lang sa paningin ko. Okay. Tangina, nag-focus si Joss sa technical, sa gun bars. Siguro, para sa akin, kung si Joss ang nauna, baka maset niya yung tone eh. Diba? Kasi, syempre, ano pa tayo, empty cup pa tayo. Hindi, wala pa tayong naririnig na rounds ng ibang MC. So, siguro, para sa akin, kung nauna si Joss, baka matanggap yun. Diba? Syempre, technical yun eh. Tsaka, mga gun bars, mga bara yun. Tangin na, mabibigat na punto. So, sa tingin ko, if siya yung nauna, baka ma-absorb yun ng tao. Kaso, wala eh, may nauna na eh. Di ba? Kung jokes at entertainment yung magiging basis, nauna na si Rhyme, which is naging well-rounded siya. Pagdating ng round ni Unico, ito naman yung technical na may halong comedy at entertainment, 'di ba? Pero ang mas nanaig dun sa round 1 ni Unico, yung pagiging technical, which is effective naman. Ngayon, nag-perform si Shaboy, yun naman yung example ng perfect na well-rounded kasi paiba-iba talaga ng elements, 'di ba? Paiba-iba ng estilo. Magjo-joke siya dito, magte-technical, magjo-jokes ulit. So, wavy, no? Wavy yung performance. Tapos maririnig natin yung performance ni Joss na ganun lang. So sa tingin ko hindi parang nagkaroon na kasi ng pattern eh. 'Di ba? Habang nagpe-perform yung bawat MC, naaangatan nila. Tama? Naaangatan nila yung round ng kalaban ng nauna. So anbawa si Rhyme, naunahan yun ni Unico. Tapos naunahan naman ni Shaboy yung performance ni Unico. So
siguro yung crowd, syempre knowing Diyos, syempre kilala rin naman natin nila si Diyos kung paano magsulat. Kung nasubaybayan nila si Diyos sa FRBL, 'di ba? Sa Matira Mayaman, dito sa Flip Top, sa Motus, 'di ba? Kung kilala nila, siya andun din yung expectation eh. So ako, isa rin ako sa nag-expect na ano kaya yung ipapakita ni Diyos. Sasabay ba siya sa entertainment, sa comedy, or magfo-focus siya sa gun bar, sa technical, which is ayun naman yung nangyari. Pero nakita natin hindi naging ganun ka-epektibo yun. 'Di ba? So para sa akin, tie sila ni C-Rhyme sa last part. Tapos number 1 si Shaboy, number 2 si Unico, tapos tie si C-Rhyme at Joss. Okay? So yun. Article. Yo, talsik mo laway kanina. Para nga umiihing kalapate. Wala daw akong leeg. Si Rhyme, pahingi ng kalahati. Kaso dalawa kaming baboy. Yung buo na lang leeg para hati kami ni Shaboy. At saging na naman. Nakakasawang para. Pakitanong sa puking inang saging na yan kung kasya ba yung nara. Ano ka? Ibabaw eh. Hindi ka nga bagong tasa. Oh, nakapulo ako doon. Polo Brigade, bagong hasa. Yay! Yo, mga nursery rhymers. Kataan natin. Paatuhod, balikbayan, box, leeg. Inimprove na lamang lupa, konkretong sahig. Kabastusan ko naman siya, po'y matatanaw ng mata mo. Panoorin mo kung paano laplapin ni Unico ang aking kamao. Nga drama po, tong taong to, Diyos ko. Sa kahon mo na mukha, isisilid tong 3 lumpo. Kakaasan yung manalo, pinasiksik nyo, hanggang ang matalo ako ay maging net-net mo. Okay. Mix. Diyos po, ano to? Tiyan ng ahas o braso ng demonyo? Si Rhyme, yung libag mo sa leeg, tawag dyan, necrobio. Wala kang takas, Shaboy. Ano ka, display? Pangit mo pala sa personal. Ganito itsura pag replay. Sad boy, Unico. Unico, wala ka bang opposite o similar? Meron. Eto, sa haba ng leeg mo, yung prelyo mo pang 1-month seminar. Puro si ano. Ano mo sa tundo? Ikay siga at gago. Yung sabaw nyo dun may langaw. Yung sabaw namin may tao. Sip-sip bulalo hanggang yung bakery madamay. Tirador ng single mom, kaya lahat ng anak mo di panganay. Teacher ng AS yung karelasyon ni Shaboy dati. Ito teacher lang ng Al Moralde. Taktak mangga, bugbog, maligo sa sopas. Panalo ka sana sa last battle mo kundi ako anino ni Lucas. Si Lucas sana kalaban, kaso sa 4 na padpad ako. Lucas, ikaw na bahala kay sayad mamaya. Ako muna bahala sa mga sayad na to. Ano, buwis buhay ba yung laplapan? Baka BI lang. Porque tattoo mo sa likod, logo ng BIR. Patpatin ka, oo. Sintas bulati mo sa tiyan. Sarap hilain parang itali dyan sa baba mong sapatos pang ulan. Walang kabuluhan. Lahat ng pinagsasabi nyo. Ribis kong 4 dapat sa bibig ni Asimo. Kung Rubik's Cube yung korte mo, di ko napapaikutin pa. Kahit anong angle, pare-pareho lang kayo ng kolorete sa mukha. Kung may nabilang na kampyon, wag ihambing sa akin ng labis. Pagkat bilang ko'y binilang sa kamay ni Zaldico Romualdez. Kaya 30, yung pagkakampyon mo sa pedestal, hanapin mo aking natitirang pake. Pinakitaan kita ngayon kung paano umubos ng Tagalog sa iisang gabi. Okay, so pinakitaan tayo ni article ng pure lyricism, 'di ba?
sabi ko kanina pipili tayo ng tatlo na nag-stand out sa unang round. Pero sa tingin ko 1 and 2 lang. Shaboy and Unico sa 1 and 2. Sige, 1 and 2 lang. Dapat tatlo talaga eh. Pero 1 and 2, Shaboy, Unico. Sila ang nangibabaw dito sa unang round. So, ano yung mako-comment natin kay AC? Ayun, na-comment ko na pala eh. Nag-focus si AC dito sa estilo niya na lyricism. 'Di ba? So, pantay-pantay para sa akin yung Joss, C-Rhyme at Article. Siguro, magkakaroon ng lamang, pero mga point lang eh. Point lang. Siguro, hindi, para sa akin. Ayoko bigyan ng score kasi, pantay-pantay lang kasi talaga eh, para sa akin eh. Hindi kasi ako makapag-decide. Kanina pa lang eh. Hindi ako makapag-decide kung idudulo ko ba si Joss. Kasi yun nga, nag-focus sa bars, sa technical si Joss, sa gun bars. Pero yung kay C-Rhyme naman, well-rounded. Pero nabibitin kasi ako dun sa performance ni C-Rhyme kasi feeling ko hindi, although napanindigan naman niya na magsiksik talaga ng mga reference at angles dun sa bawat lines niya para dito sa apat. Pero kasi sa tingin ko after hearing those lines nila Unico, nila Shaboy na masiksik, 'di ba? Feeling ko nabitin ako dun sa round 2 ni C-Rhyme. Tapos yung kay Joss naman more on technicals, more on gun bars, 'di ba? Sa tingin ko siksik din 'yon. Pero kaya nagdadalawang isip ako kasi masyadong nag-focus si Joss kay Shaboy na pagdating sa ibang MCs hindi na ganoon kahaba or parang hindi siya pantay-pantay. Matagal yung lines niya kay Shaboy. Akala ko nga puro si Shaboy lang yung titirahin niya. So ganoon. So para sa akin hindi ako mapag-decide sa Joss tsaka C-Rhyme kaya tinabla ko sila doon. Nung kay Article naman pure lyricism, dumagdag si Article dun sa dalawa. Kaya ang mapipili ko lang sa unang round, Shaboy at Unico. So, pero props kay Article pinakita niya dito na kayang sumabay ng estilo niya dito sa liman to. Pero ang nangyari lang kasi naunahan siya ng ganong performance ni Unico at ni Shaboy. 'Di ba? So, yun lang. Hindi ko alam kung naintindihan niyo yung pinupunto ko, pero tignan natin sa magiging next round. Pero ayun, Shaboy, Unico ang first two. Yo! Oo na, Jingo Estrada. Hello. Pak yung mga korap. Jingo Estrada. Tanginang yan. Payat daw ako. Yan yung binabato nito, alanganin. Pag tumaba ako, huyo kayo sa akin. Ano sinasabi mo, tangina mo, iiwanan mo kaming duguan? Mag-iingat kayo, Shaboy, ang sama ng tingin, parang trip ka tumbungan. Ito naman, tumatagli, sabay gumagaan bars. Halatang sirap yan yung copy. Si Wilson, pinadala ng baras, pinadala ng Shopee. Kala niya naman, yung baril niya ng kamay, nakakasindak. Ang ina mong hugis parcel na box. Game! Game! Ayaw mag-rebat, di talaga ako marunong nun. Bilang respeto sa mga dayo, Las Piñero at Las Piñera, pakita nating mabuti tayong tao. Dapat magarbo yung trato. Libreng inumin, umaapaw pa pagkain sa plato. May tagapag-alaga pang maayos, maaliwalas na kwarto. Dali natin sila sa Las Piñas District pagtapos kung mamaltrato, game? Nakakatakot daw sa Mindanao. Bakit? Halloween ba doon araw-araw? Ano yan, para masabing wala ka ng kaba? Mas nakakatakot pa rin hospital sa amin, mamamatay ka na, papipilahin ka pa. Tama nga Pero naman. di, yung patayan sa kanila, trippings na lang. Kaya nga kung umasta to, ang haba na ng sungay. Pag naipagtagu-taguan ka sa mga yan, matatagpuan ka na lang, wala ka ng buhay. Puro gera, di matapos na hidwaan. Palitan ng putok, magkabilaan. Kaya pangalan ng liga nila, digmaan. Rinig na rinig sa video, mga teroristang nagbabarilan. Tangina niya. Kaya pala, yung tournament sa inyo, puta, sobrang deadly.
Yung tournament nila hanggang semis lang. Bago umabot ng finals, patay na mga MC. Gago. Eto naman, di pa pulis, mayabang na. Gumagambar sa battle, yung mga tao, walang awa niyang pagbabarilin. Kung matapang ka talaga, sa ospital mo namin yan gawin. Magpupulis ako, pamilya ng SB ko Muslim. Madalas niya naiyabang para lumabas siya na matapang at kakaiba. Di ka pa pulis, di ka rin Muslim. Huwag mong gamitin sa pang-aabuso yung bagay na iniingatan ng iba. Kaya sana balang araw, mabigat yung karman lumabag. First duty niyan sa pagiging pulis, sana mabaril ka agad. Kasi yung profesyon mong tinatahak, kung tunay mo yan sinasaludo, kahit wala ka pang tsapa, dapat iyong sinasapuso. Isa na naman pinadala ng Motus. Ano ka, tagapagtanggol ng mga MCing nagawa ko na wasakin? Talagang malakas ka nga kay boss, di ka nilagay sa alanganin. Akalain, pinasamahan pa siya sa 3 para may tsansa siyang manalo sa akin. Mananatiling sunod-sunuran kay M-Site. Oportunidad naman kapalit, kaya kung iisipin, pinanindigan pagiging OFW para umangat, handa siyang magpakaalipin. Pero respeto sa mga kababayang nasa kabilang ibayo, taas noo pa nga ako. Maliban lang dito na para makasibak lang ng Pinoy, nagpapanggap pa na Arabo. Kasi unang lapag niyan sa Pinas, di niya natiis pagkatigang, nag-crave sa maasim na Pinoy, si Deo na pagdiskitaan. Di lahat ng undefeated malupit. Yung iba, naguhubad sa flip-top. Sa Motus, maamong tupa. Naging pet ka ng mga president. Naging baboy kay Anigma, kay M-Site, naging tuta. At ito namang INC na Suwail. Kasi tiwalag na to mga pre. Bukod sa tumatanggap siya na Christmas bonus kay boss, excited pa yan pag may simbang gabi. Kada round sinadya kang ihuli, di mo pa ba natunugan? Di ba ayaw mo sa dugo? Pues mangangayaw ka lalo, ngayon makikita mo tong 3 duguan. Kaya wag ka na umasa na mapapasama ka pa sa masasalba. Isa ka rin sa mapipigtas, dahil yung binigay sa yung di karagat-dagatang apoy, walang iglesyang maliligtas. At alam kong sa enkwentro na to, ikay nabitin. Magtatagpo ulit pa natin sa entablado. Marami pa akong gustong sabihin, tsaka na lang pag nag-1v1 na tayo. At sa atin, ako yung mas kampyon. Tinatlo ko pa yon. Kaya i-rep tong LP, ako yung mas karapat dapat. Kaya kulang kung kayo lang sinuhulan para bigyan ako ng lamat. Sa aking lupang tinubuan, mababaon tong mga kalat. Pinareserba ko na kay Bilyar yung lupang paglilibingan yung 4. Pero kayong 3 lang. Kasi kinomedy lang kita per round. Di ko pa nilabas aking pagkademonyo. Sinadya kang itira. Artikulo na magkakayag kung paano ko sila pinatay sa aking teritoryo. What's up, Las Piñas? Okay. Round 1 and round 2 ni C-Rhyme, parehas. Ano siya? Gitna siya. Diba? Paano ko ba to explain sa inyo, guys? Hindi niya hindi na angatan ni C-Rhyme yung performance ni Unico sa round 1, lalo na yung performance ni Shaboy. Tapos yung round 2 ni C-Rhyme, feeling ko magka-level dun sa round 1 ni Diyos at round 1 ni Article. So ganun ko siya napakinggan, ganun ko siya na-absorb. Top performance pa rin talaga dito si Shaboy at Unico. So yun lang. Yun lang. Welcome sa aking klinika! At meron tayong 5 pasyente na nasa harapan ngayon. Kaya wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang gamutan at mga operasyon. Game! Unang pasyente ay si Shaboy. Tutok ng surgical lamp, total tuwang-tuwa ka sa spotlight, sabay saksak sa tagiliran para makuha lang yung blood type. Pangangangahen, tas palulunukin ko ng thermometer tong bobong patapon. Gusto ko lang i-check kung totoo yung sinasabi ng mga tao na mainit ka ngayon. Di ba mahilig ka maghubad? Pues, babalatan kita ng buhay yung dadanasin mo dito masalimuot. Tapos itutodo ko yung aircon para ginawin ka ng ginawin hanggang isipin mo na di na yung pagkukubad, isang bangungot. Tipong sobrang lamig na ng paligid habang nagmamakaawa ka sa akin, yung bibig mo may lumalabas na usok.
Ang kaso di ako maaawa. Pagpatay ka na, doon lang kita sasakluban ng kumot. At ngayon naghihingalo na si Shaboy. Hindi na rin siya mapanatag. Hindi na rin yung surgical lamp yung nakikita niyang liwanag. Pero huwag kang mag-alala. Kasi i-revive kita sa paraang gusto mo din. Di ba mahilig ka makipaglaplapan, pues? Mouth to mouth yung gagawin. Ang kaso ang magsi-CPR sa'yo ngayon ay itong nguso ng barel, bang! At punta tayo sa pangalawang pasyente. Siyempre, hindi rin yan makakatakas. Inabot ka ng malas, sasaksakin ko yung dalawang mata mo gamit mga kutsilyo kong matalas. Mararanasan mo na maging blind rhyme, parang dating grupo nila smugglers. Tanggal lahat ng angas, ang ititira ko puro bangas. One apple a day keeps the doctors away. Ang kaso nga lang yung Adam's apple mo, yung hihiwain natin naman sanas. At para naman sa ikatlo na pasyente, oo, ikaw naman yung next. Hiwa sa dibdib para yung tibay niyan mates. Total piling ginto ka sa underground, magbubukas tayo ng chest. Sabay, dukot sa puso. Huli na para magsisi, pipigain ko ng pipigain, parang kumukuha lang ng bibi. Sabay, taga dyan sa bungo. Titit, titit, titit. Teka, may naririnig ako na ingay, ba't bigla pang sumabay? Titit, titit, titit. Kuha ng kutsilyo, hiwa sa tiyan, buklatin gamit dalawang kamay. At yung tumutunog pala, yung thermometer na kanina ko inilagay. At unti-unti na bumagsak ang temperatura pagkat siya'y malamig na nabangkay. Balik tayo sa'yo! Galing. Ultimo yung kagrupo mo sa 2x2 makakaranas ng impyerno. Kasi sa kanya ko papalibing yung bangkay mo para mas maangas lang yung kwento. Sikreto. Tapos papariling ko siya sa ulo pagtapos niya maglibing. Para dun din siya sa hukay dadaretso. Sabay ko kayo isisimento. At walang ibang makakaalam ng kung anong nangyari. Ganun maglibing ng sikreto. At para sa pang-apat na pasyente, huwag kang mag-alala. Hindi to magiging masakit kaya huwag kang mag-alala. Sa katunayan, tuturukan pa nga kita ng anesthesia sa braso bago ko lagariin yung paa. At pag nakahiga ka na at nakahandusay sa daan, parang ko pa yan at yung dibdib niyan duguan. Parang ko pa yan at yung dibdib niyan duguan. At sinadya akong tumalon-talon para durog yung katawan. O lulundag-lundagan hanggang isuka mo na rin pa. Hanggang isuka yung abdo, pati yung bituka niya sa tiyan. Para kahit papano tol, masabi mo naman na yung iniispit mo may laman. Lulundag-lundagan hanggang isuka mo na rin pati na yung appendix mo. Saka mo sabihin tang ina ka na nakakasuka mga lyrics ko. At para sa ikalimang pasyente, siya ay baliw na sadista at ang sarili di niya kayang makontrol. Hilig niyang pumatay ng mga tao na yung sarili hindi kayang ipagtanggol. Marami-rami na rin siyang mga nabiktima at isinilid sa ataol. At ang ginagawa niya pag pumapatay, nagpapanggap siya na doktor. Okay. Ulit. Ang ganda ng ender. Gusto ko yung ender. So, ulitin ko lang. Makontrol. Siya ay lyrics ko. At para sa ikalimang pasyente, siya ay baliw na sadista at ang sarili di niya kayang makontrol. Hilig niyang pumatay ng mga tao na yung sarili hindi kayang ipagtanggol. Marami-rami na rin siyang mga nabiktima at isinilid sa ataol. At ang ginagawa niya pag pumapatay, nagpapanggap siya na doktor. Okay, si Unico dito, imagery yung yung buong round 2 niya. Pero sobrang sobrang classic ng imagery na yun, kasi kwento 'di ba? Sequence, 'di ba? Shaboy, C-Rhyme, article, tas nung naki-article na siya, bumalik siya kay Shaboy. 'Di ba yung parang movie
parang movie yung parang movie yung nangyari yung napanood natin doon Diba? So, wala lang, sobrang nabuo lang yung yung image talaga habang nagpe-perform si Unico. Kaya pinakinggan ko talaga, pinanood ko talaga, inintindi ko, tapos ayun, sabi ko, fuck. Alam mo yun, may pagka-horrorcore na nasa gitna siya, hindi siya totally horrorcore pero yung image yun talaga yung pinaka nag-pop up Sabi ko, ang ganda ng image ni Unico dito. So yun, ang ganda ng storytelling, ang ganda ng landing lahat, ang ganda ng mga setup lahat. Props kay Unico doon. Solid. Palakpakan. Okay, palakpakan si Unico. Sayang effort to. Tangina, nag-costume lang ng doktor, puta, dalang-dala kayo. Kumukoncept na ang puta, GL, may papalit na sa'yo. Anong sabi nito? BIR daw yung tattoo ko sa likod, sabi nitong kasing laki ni Phoebus. Tangina mo, kailan pa nagbayad ng buwis si Jesus? Oh, kailan pa nagbayad ng buwis si Jesus? Bobo ang puta. Boss, gumawa daw kayo ng GC tapos hindi mo ako sinali. Anong balak mong planuhin? Nahihirapan ka bang ipatumba ako sa 1-on-1 kaya binigyan mo ko ng 4 ha? Para talunin? Tingin mo ba sapat na tong mga to para matalo ako? Bakit tingin mo dito mapanganib? Patingin nga ako ng mga pinadala mo, boss! Oo nga no, mapangani! Gantong-ganto yung mga panganang Bisaya na sa basketball, ang sarap sikuhin. Balita ko, kilala daw yung angkan nyo sa Tondo bilang pamilyang mahirap bilugin. Kasi ito si Diyos! Kasi ito si Diyos! Kasi ito si Diyos! Gago. Tapang-tapangan image kunyari, pero sa tunay na buhay, very nerd. Alma. Kasi ito si Diyos. Tapang-tapangan image kunyari, pero sa tunay na buhay, very nerd. Ito naman yung kanyang kuya. Ito naman yung kanyang kuya na sa tuwing lumalabas ng bahay na pagkakamalang tasty bread. May tito pa yan na angkas at lala mo, brider. Ay, gago. Patay! May tito pa yan na angkas at lala mo, brider, na akala mo palaging papalag. Pag nakakita naman ng checkpoint, nagpapanggap na lalabag. Ang lalapad ng panga nyo para kayong mga kobra. Kayo ata yung tinutukoy pag sinabing anak ng tokwa. Bars! Tangina. Okay. Undefeated pa rin. Diba, sabi sa inyo Ito yung pulis na humuli kay Looney nung na-set up siya sa parking. Ganyan mag-concept, bobo. Ito yung pulis na humuli kay Looney nung na-set up siya sa parking. Kasi in-invite ni daddy ko walang pakisamani nung birthday ni Sean. Sean, kamusta? Malakas ka na ba? Kalma. Sobrang dami nito. Malakas ka na ba? Alam mo bang pupunta dapat si Looney nung birthday mo kung hindi lang siya na-set up? Ang bilis ng panahon, no? Dati lumalaban ka lang sa sakit mo, ngayon lumalaban ka na sa flip-top. Dumaan ka na sa pinakamahirap na laban. Tingin mo yan ay advantage sa'yo. Kung nakaligtas ka sa stage 4 cancer, pues hindi sa stage na to. Ang payat mo na, piling siga ka pa kung umasta. Tanginang to, kakaiba. Akala mo bang laki ng katawan mo? Eh kung sikmurahan kaya kita. Bibihira na yung ganyan, pangit na, masama pa ugali. Very nice, sir. Di ba gustong-gusto mong tumaba si Rhyme? Pues kain ka fertilizer. Eto, real talk lang, Unico, ha? Huwag mo sanang mamasamain. Oo, ikaw pinaka-veterano sa ating match-up at pinaka-bobo na rin. Yang tatlong yan, pwede mong yabangan kasi mga rookie pa sila. Sa akin, wala kang ipagyayabang, parehas tayong may panalo na 5. Mamamain mo pa kami dito? Puta, para ka namang gago. Oo, parehas tayong may 5 panalo. Pero wala akong talo. Mga desperado kayong matalo ko porket sinabihan kayo ni boss na bibigyan kayo ng bonus. Boss, kapag nanalo ako dito, anong usapan natin?
Battle tayo sa Motus? Wow. Boss, bibigyan kayo ng bonus. Boss, anong usapan natin? Pag nanalo ako dito, anong usapan natin? Battle tayo sa Motus? Anong sinabi mo kay Marichu at Aubrey nung 2x2? Ito yung tite. Ito yung tao. Ito raw yung tao, ha? Article, usap na tayo. Tangina mo siya, boy. Gago ka. So, tangina siya. Article, usap na tayo. Ay, kalma! Kalma! Tinitigan ka. Gago. Tinitigan ka. Tinitigan ka. Nilapitan ka. Hindi! Joke lang! Tangina, ang hirap mo naman kausap, Article. Nananakit na yung binti ko. Tatayo na lang ulit ako, ha? Kakausapin ko tong titi mo. Anong sinabi mo sa post mo? Nakesyo malandi si AJ Rabal kasi may 5 ng anak? Hoy, wala kang karapatang husgahan si AJ Rabal kung talagang tunay ka na hip-hop. Ano naman kung meron na siyang 5 anak? Ako nga, 5 na tinalo ko sa flip-top. Sabi nila sa comment, ikaw daw magbibigay ng unang talo sa akin. Sus, parang hindi yata. Kasi hindi naman ako yung undefeated na si Liam Rims na madudungisan ng Bisaya. Bakit? Bukod sa baduy mong pormahan, ano pa bang ilalamang mo sa akin? Pagdating naman sa estilo, halatang nagpapanggap ka lang malalim. Parehas lang tayo dito nangangarin, palawakin ng sining yan ng suliranin. Ang kaibahan lang natin, Article, ikaw, ginawa mong sining ang pagiging sinungaling. Gago. Naging luni. Magpapakilala sa... Pwede bang idaan mo lahat sa hawa? Harapan ko. Ay, gago. Hoy! Nakakabitin kalaban tong 4. Di man lang na-trigger aking gigil. Kaya para masulit ko tong ahon, gumawa ako ng paraan para magkaharap kami ni GL. Ay, gago. Utang ina. Tang ina, ang ganda nung ano. Sila yung unang battle sa event na to. Ang ganda nung energy papasok sa next na battle. Gagi. Sayang hindi ako nakapunta ng live. Pero tayo na solid ah. Gagi oh. Si Zoro po. Si Zoro yung brief. Undefeated pa rin, undefeated pa rin. Ano GL? Ano? Battle kami, battle. Ano GL? Nag-aaway na yung Glazers fans at Chabonatics, yung matchup, wag mo nang ipagdamot. Natatakot ka ba sa akin, GL? Sagot! Tangina, hindi makasagot! Batal ka ngayong taon na. Twice per event, puta, grabe to. Boss, kapag gusto niya agad lumaban next year, iset mo kami sa January 2. Gago, January 2 agad. May kalaban pa pala ako. Doon ka nga muna. Ay, gago. Iset na lang natin kung kailan ba dapat. Kita nyo na, kinailangan ko pa magdagdag ng isa para masatisfy sa inyong 4. Hindi man maganda maipakita nyo dito, at least kayo'y nakapag-ahon man. Magpagaling muna kayong 4 ha, bago ko kayo isa-isahin sa 1-on-1. Kasi mapa 1-on-1 man o Royal Rumble, ako'y palagi sa battle, ako'y palagi na committed. Tipsy D, baka gusto mong itry itong makabagong undefeated. Yeah. Birthday na, undefeated pa? Talagang, birthday na, undefeated pa? Talagang mapapa-hashtag feeling blessed naman. Pero bago yan, boss, ito listahan na nagastos ko sa props, paki-reimburse na lang.
Okay. Tangina, speechless, tol. Yun ang yun ang performance na dapat nilang talunin. Tangina, wala akong masabi sa ginawa ni Shaboy, guys. Kakaiba yun. Nagdagdag pa siya ng standee. Ni GL. Tangina, wala akong mako-comment, guys. Proceed tayo kay Diyos. Tama na to. Actually, tapos na talaga. Tangina, sa tingin nyo, mabubura pa yon? Mabubura pa yung performance ni Shaboy? 'Di ba? Ano na lang, last 2 MCs na lang. Sa tingin nyo, mabubura pa yon? Wala nang round 3. Wala na eh. Pag biglang, parang 0 to 100 burst yung ginawa ni Shaboy dito sa round 2. Shaboy yun, men. Ngayon pa lang, tapos na, tangina. Pero, respeto kay Josh, kay Article. Pakinggan natin. Game. Kala ko nung una, simpleng matchup lang to eh. Tipong suwagan ng sungay na likas. Kumbaga nila pag-ao dito ni Arik para sa mga bungay mamitas. Pero sa pagsabit-sabit ko sa baging, mga mata ko'y nakukay na sipat. Mula sa taas, pinakita sa akin kung ano ang buhay sa Pinas. May mga kapuspalad, lumaking pilyo. Buhay nila una kong nakitaan. Mga mayamang nagiging weirdo at dinadaan sa tawa yung kahirapan. At yung mga di nakapagtapos, madalas nilang utak-utakan. At mga mayayamang nakikinabang kaya nagbubulag-bulagan. May kilala nga ako eh. Nagnanakaw ng linya sa ibang liga bilang hustle noy. At sa sobrang hirap ng buhay, nag-apply siya na parking boy. At nung na-realize niya ang kapos ang sahod, kapalit ng buo niya bilang tao, tinanggal yung sariling kahihiyan at nagubo sa entablado. Pero relihiyoso mga Pinoy, at lahat sila sumasamba. Kanya-kanyang paniniwala, yung iba sumasampa. Lahat sila talo sa buhay, walang isang nakatabla. At yung naniniwala na manalo, hindi rin masasalba. Kasi naniniwala kayo sa Diyos, nahihiya na lang umamin. Buhay ang Diyos at Diyos ang buhay, paniniwala nyo na nga rin. At saktong hirap kayo sa buhay, natunghayang di pagpalain. Kaya kung totoo man na Diyos ang buhay, mahihirapan kayo sa akin. Kasi handang pumatay ng kadugo dito sa karera. Tila yung hinete magdalo. Makikipag-ubusan dito sa apat, sila pinerdigan ako. Ako na magtatanggal sa plot, total yan piniling mantra mo. Pero ito na huling upad mo dito boy, ganun pag ine-embalsa mo. Pero hindi, ayokong peaceful. Gusto ko brutal ang pambibenga. Pagbabayaran mo na utang mong buhay ang dilihensya. Ang tanging dahilan ba't tinubaran niyang kinitila iimprenta. Susunuging damit, iwalay katawan nang walang makitang ebidensya. Ikaw di ba gusto mo ring mangatay-ngatay? Tila kay Sayad din Hulma. Kaya uunahan tong tagagubat bangkay niya pinanat sinurpa. Kalansay niya gustong bumawi, hindi kinaya tinumpa. Ultimo anino gusto gumalaw, malael gama penumbra. Ulul hindi kayo ubra. Mga Bisaya, tang ina neto. Kahit sama mo pa si Ban, total banban kayo pareho. Kahit tumodo to sa sulat trick, basag yung mga nerdo. Di magpapantay yung rounds namin, parang mata ni Jan Leo. Pero kung bakit ako nandito, partida talo nakaraan, baka nakita na nung chinito ang aking plano pang daragan. Kaya tinipon mga bagito at ikulong na yung mga yan. Pero iwan nyo lang bukas yung pinto at kung sinong tumakas ay raratratan. Unang lumabas doon ay si Shaboy, siya ang una ko dong nasingil. Tapos si Siraim lumabas ng dahan-dahan, di na ako nakapagpigil. Si Unico naabutan sa parking, binaril pagtapos santingin. Tila yung pagpupulis ay frustrated pero consumated pagkitil. Pero tatlo pa lang yung inaabot sa taas, bigla ako natingin. Tatlo pa lang tinira ng libog kong baril, meron pang gustong lambingin. Nangangati na ang aking daliri, pati na aking mata gigil. Magpapalipad lang hindi eroplano, sa katawan pala landingin. Pero may isa pa sa loob, pwede nyo ba yan nabanggitin? Anong pangalan? Ha? Katumalang ng particle? Sakto criminologist ako. Hindi teacher malaplaridel. Di ako marunong mag-MS Word, walang lalabas na article. Tangina Bisaya in the city. Effortless kung kinain at tinae.
Gusto mo pala ako mapalaban sa Bisaya, Rick, at sa kabilang rumble mo ako sinali. Di dito pwede. sa grupo niya sa alas 4 na utak pang Darwin Badang. Mababatani ka lang, tiyan niya ang awit ka lang. Malabo mo nang maabot pa si GL, magpasabit-sabit ka man. Di ka naaabot sa train of thought, hanggang parking ka lang. Ako hanggang dito na lang ba? Well, sorry na bye. Umpisa pa lang to ng pandodomin ako with solid attire. Gusto nyong mapalaban yan si GL, just call it a night. Ako pipigil dyan sa train, ganun si Tobey Maguire. Kaya paalam na guys, Okay. lahat kayo ginampanan ng labi. Spider-Man, Tobey Maguire, okay. Yung mapalaban yan si GL, Tren. just call it a night. Ako pipigil dyan sa train, ganun si Tobey Maguire. Kaya paalam na guys, lahat kayo ginampanan ng labis. Chance nyo na lang manalo, mag-choke ako round 3 po, tinanggal pa ni Arik. Ngayon nakita mo akong pumatay ng 4 sabay-sabay. Tinanggal pa Yan ni ay Arik. tunay di kunwari. Gusto mo akong makita pumatay ng 4 isa-isa, sa isa buhay mo ako sali. Okay, so ano na tayo? Proceed na tayo kay article. Sa tingin ko yung round 2 ni Joss, sa tingin ko pantay sila ni ano doon, ni Unico. Pero tangina, grabe kasi yung sabi ko nga sa inyo, grabe yung performance ni ano ni Shaboy, men. Ay, alam mo yun, yung ang ganda nung round 1 ni Shaboy. Tangina, real talk, ang ganda nung round 1 niya. Tapos biglang pagdating sa round 2, nahigitan niya pa. So wala na kaya nga sabi ni Joss sa unang banggit niya ng linya dito sa round niya. Tama na to. Alam na din ni Joss na tapos na yung battle 'di ba? Okay, pero yun, para for formality, number 1 si Shaboy, number 2 si Unico at Joss, number 3 si C-Rhyme. So pantay ngayon sa number 2 si Shaboy, si Unico at Joss. Sa isa buhay ka sasali. Tayo na baka ako ay baunin. Na-off na yung technical mo, no? Ako rin. Yo, technikalan. Sige. 4 ba kalaban ko? Iisa lang yan sa unang tingin. Parang inayos ko mata ni Jonas sa pagkakaduling. Nag-aaway na sila tungkol sa panibago kong bungo. Ganyan mga aso pag hinagisan mo ng isang pirasong buto. Laslas ugat ang dugoy, pangmarka ng kartero. Sa linis ng pagkakat may buhay na barbero. Basag na litro ang alay sa upat kapanyero. Bisayang dako pero ginamay ko lang pareho. Pagkat panday ito ni Flavio, suntok ni Berting, mga bala ni Jokno, Carding at Delfin. Kapag buhay ang inutang, Victor na yung sin. Ano One Piece ni GL? Fernando Poskim. Pagkat ako'y daking at nasa trono na nga, tong 4 sa upuan gagawin kong paa, hanggang ang kalagayan tatawanan ng pulubing daga, mga isdang kinoronahan ko ng dobleng taga. Mga banga nagpakasasa sa iisang estilo, hindi sa pangalan kundi sa sulat ko ang aking alter ego. Kung may rambulan man dito, ako lang dapat banggain. Anong style clash? Kaya kong gawin ang mga kaya nyong gawin. Uubusin yung believe, pati yung peace of mind, hanggang yung standard fan nyo maging Jisoo life. Sinimalayang napaka-mainstream ng talambuhay masabit. Andoy Ranay, ako ang director sa mga diary ng pangit. Wala mabubuhay bukas. 16 na kaagad. Ako'y magsisimbang gabing may 4 na kabaong sa harap ng altar. Habang binabasbasan ng paring nagkulang sa pihit, nakakagahasa pa lamang sa mga mura niyong isip. Pagkat ito'y laban ng Bisaya versus everybody. Sa article magkakakorte itong mga Teletubbies. Tangin ang rhyme niyan. Kung gusto niyong manalo, dito part of the gameplay, magpapatalo lang ako kapag Gago. article play.
Gago mga Nick. Kailangan ko pa ba ng pakulo para maghiyawan sa Ender? Kung di sapat ng Royal Rumble, boss, iisa-isain ko yan next year. Time! Next year. Tangin na Shaboy yun tol. Walang ano. No-brainer guys. No-brainer Shaboy. So, ayun. Sa dalawang round, sa tingin ko, nakuha talaga ni Shaboy yung top performance dito. Number 1 siya sa dalawang round para sa akin. Then, si Unico, pangalawa. Pero, nakakuha din si Joss ng ano ng second spot eh. Pero still, Shaboy talaga. Na-overpower na Shaboy yung apat eh. 'Di ba? Siguro sa ano, sa pagiging creative, 'di ba? Tsaka yung ginamit niya tangina ang ano eh, ang lakas ng presence ni Shaboy, tangina. Hindi mo pwedeng ano 'yun. Hindi mo pwedeng i-disregard yung ganung presence niya. Alam mo 'yun, ang malakas yung sulat ni Joss eh. Malakas 'yun. Technical 'yun. Pero nung nag-perform siya after ng mga rounds ni Shaboy, tangina parang nanliit eh. Parang nanliit. Actually, si C-Rhyme ngayon nagset ng tone sa battle na to eh. Pero siya pa yung pinaka least, 'di ba? Ganon ka lakas yung Shaboy dito. Kahit even Unico na maganda yung imagery sa round 2, yung doktor, ang ganda nun, pero still na ungasan yun ni Shaboy. Ang creative lang. So, yun, no-brainer guys. Shaboy yun. Flip top on 16 day 2 Royal Rumble. C-Rhyme, Unico, Shaboy, Joss at Article Clipted. Ang unofficial vote natin ng 4 na hurado at ng crowd 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Shaboy. Siyempre, shoutout muna. Kalma. Shoutout muna ako kay Madam Erlyn Xiao. Shoutout birthday LCP. Yo. Shout Edmundo Canada, Tony Junicio, Tugmaan Rap Battle. Shoutout sa inyo. Yo, shoutouts nga pala linya-linya sa mga kasama ko kay Blitz, kay G-Rhyme, kay EG Boy, tapos kay Sir AJ Cruz sa asawa ko, Bevelyn Davito. Yo, shoutout lang sa mga tropa ko, kay Kyle, kay Paul, tsaka kay Kurt. Yun, salamat. Maraming salamat, Flip Top Battle. Shoutout, CCU Boys, mama ko, Laura. Shoutout din, Sangkat Magat, Heavyweights, sa lahat mga tropa ko dyan, Secreto, yo. Yeah, shoutouts kay Kuya Kaloy, kay Gerald, Dalili, Yun, sa bumoto kay Shaboy, tingin ko siya talaga yung nag-standout sa lahat. Hindi lang dahil sa jokes at sa props niya, nagamit niya na maayos lahat eh. At yung sa mga ibang kasama niya, may kanya-kanyang skills. Pangalan na ito, si Unico, heavy bars, may rap skills si Joss, jokes ni... Technicals naman eh. Technicals. Iba-iba eh. So, pero ang pinaka nag-stand out talaga sa lahat si Shaboy. Nagamit niya ng mahusay at magaling yung style. Tama. Hindi ko nakabaan. Siguro, malinaw naman na si Shaboy yun. Ay, kay Shaboy yun. Pero kung meron mang dumikit, siguro si... Unico. Oo. Ayun, Shaboy. Tama. Pinoto ko si Shaboy. Dinominate niya yung 4 na kalaban niya. Talagang pinanindigan niyang undefeated siya. Pinakita niyang deserve niyang manalo. Shaboy. Tama naman. So, ayun. Ilang guys, no? Ilang oras tayo? Tayo na 1 hour 23 guys, so. Na-enjoy ko yun. Na-enjoy ko yung battle. Ganong kalakas yung performance ni Shaboy. 'Di ba?
Siguro, kung pipili ako ng top 3 sa overall, I think Shaboy, Unico, Diyos. Sila ang top 3 ko. Dun sa article tsaka C-Rhyme, siguro pantay. Pero top 3, I'll go with Shaboy, Unico, Diyos. Pero, ayun, overall, Shaboy yun. Kita-kita nyo naman diba? Sabi nga ni Sinyo, siya talaga nag-dominate at nag-stand out dito. Yun lang. Ayoko na, wala na akong sasabihin pa. Kita-kits tayo sa next na review. Hindi ko alam kung itutuloy ko ba yung Royal Rumble sa FRBL or maghanap ako ng other battle dito sa Flip Top. I don't know. Kita-kits na lang sa next. Peace out.